Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, nagbabalik Pilipinas tayo ka-coffee at pag-usapan na natin itong mga headlines sa mundo ng politika dito po sa Pilipinas. Sige, direct to the point tayo. Biruin mo, ibinulgar po ng Philippine National Police na aabot po sa 20. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi 10, hindi 100, kundi 20 na kababaihan ang hinihinalang inabuso umano ni Kibuloy. Oy, grabe to ha. 200, ganyang katindi itong si Pastor. Pastor pa ba tawag natin dito, oh? Sabagay, sa hinaba-haba ng panahon na siya naging hari-harian sa kanyang kingdom, sino ba naman ang hihindi? O actually, kahit humindi ka, pipilitin ka. Gagawin ka ng mga paraan para hindi ka makalayas at hindi ka makatakas. Yung iba, dinadaan sa salapi at sa kung ano-ano pang pamamaraan. Pero regardless, mali pa rin po yan. Yan po ay paglabag sa karapatan ng tao at paglabag sa batas ng Pilipinas at kinakailangan niyang managot dyan. At isa pa ha, may binulgar po ang Philippine National Police kung bakit parang pinapalabas ni Kibuloy na siya ay sumuko o ng kampo ni Kibuloy na siya ay sumuko at hindi siya naaresto para daw mabilis makahirit sa gobyerno. Ano, gusto ma-pardon? Ma-absuelto sa kaso? Kaya pala gustong-gusto nito maging kaalyado nila ang presidente sa 2028 para, di ba, may kapangyarihan ng presidente magpalaya ng bilanggo ng preso. Nako, nakakatakot yan ha. Huwag naman sana humantong sa punto na yan. So anyway, dito muna tayo ka-coffee sa revelasyon na ito ng Philippine National Police. Yan, humi-headline yan ka-coffee sa pahayagan na sa ABS-CBN. Kanina pinakinggan din po natin yung naging pagdinig dyan sa Senado sa pangunguna po ni Senadora Risa Ontiveros. 200 women believed to have suffered sexual exploitation. Nakakadiri ito ka-coffee at nakakagigil ito. Mula sa kamay ng Kingdom of Jesus Christ, sabi po ng Philippine National Police. Siyempre, pasisinungalingan ni Torion yan. Pasisinungalingan ng kampo ni Kibuloy yan. Ganyan naman ginawa nila Nung hinahanap si Kibuloy dyan sa compound, sabi nila, wala dito. Nagsasayang na kayo ng oras, vina-violate nyo yung karapatan namin, bakit ginugulo nyo yung kingdom? Sabi pa nga ng General Torre, kung naniwala kami sa inyo, hindi nahuli si Kibuloy ngayon. Diba? The Philippine National Police believes about 200 to ka-coffee ha, tumataginting na 200 women are victims of sexual exploitation within the Kingdom of Jesus Christ community with nearly 70 by its leaders leader, Pastor Apollo Kibuloy. O, biruin mo ha? Sa leader lang. Isang tao lang si Kibuloy, 70. At sa kabuuan ng kingdom, 200 ka-coffee. Itong ibang mga leader na yan, kung hindi man si Kibuloy yan, confident din. Kasi may basbas siguro. Diba? May basbas ni Kibuloy. Kaya nila ginagawa yan. Kaya naglalakas ng loob sila dyan. Responsibility pa rin ni Kibuloy yan. Kahit hindi siya ang leader dyan may pananagutan pa rin siya dyan. The Philippine National Police said that while KOJC has been publicly announcing that their members reach 8 million followers, only 8,000 are believed to be currently active members based on interviews conducted by the Philippine National Police. Isa pa yan ha? Tinanong siya ni Senator Risa Ontiveros sa tansya mo, gaano karami yung mga miyembro ng KOJC? Hindi nga nasagot agad ni Kibuloy yan Hindi niya raw tiyak yung number. At sinabi niya, 7 million niya narinig ko dito sa balita, 8 million, 7 million. Yung mga kasama na raw po dyan yung partners. Pero sabi ng PNP, 8,000 lang yan ka-coffee. Kasi kung 7 million yan, sana yung Liwasang Bonifacio, nag-uumapaw yan kung 7 million yan. Kahit 10,000 lang yung umattend dyan sa Liwasang Bonifacio, punong-puno na yan. Diba? Mabilis lang po na yan. Kung meron kayong 8 million na supporters o 8 million na miyembro ng KOJC, yung mga maisog rally ninyo dyan, aabot man lang sana ng 10,000. Pero hindi nga umaabot ng 10,000 Sa Liwasan, baka hindi nga umabot ng 5,000. Dyan sa Davao, yung mismong pag-aresto, baka hindi rin umabot ng 10,000 yan. So, nasaan itong 8 million na sinasabi nila, 8 to 7 million. Baka katang-isip lang din po yan ni Kibuloy. Kasi sabi ng PNP, 8,000 lang yan. Members are said to be recruited by and groomed by either a member of the inner pastoral allegedly sexually exploited by Kibuloy, or they become an ordinary miracle worker who is forced into labor to raise funds for the KOJC. Napag-usapan din ka-coffee kanina yung palilimos, no? Kasi
sa pagdinig na yan ng Senado, maraming mga instances no, na humihingi ng tulong dahil sila po ay pinagbibenta ng kung ano-ano sa mga public places, sa plaza, sa bus, nanlilimos umano. Pero sabi ni Kibuloy, wala silang policy. Kung papakinggan ninyo yung sagot niya, nung tinatanong siya ni Risa Ontiveros, ang sagot niya, wala kaming ganyang policy. Magkaiba kasi yan. Kung may policy ka o may ginagawa na yan na actual na nangyayari. Posibleng wala kang policy, pero yan, kasi ang policy, pag sinabi mong policy, usually written document yan eh. Siyempre ikaw, kung mapapahama ka, gagawa ka pa ba ng written documents? Iba kayong policy ninyo, verbal. O sige, ito gawin mo, pumunta ka dito sa Amerika, mamanlimos ka dyan, humingi ka ng donasyon dyan para sa Children's Foundation. Diba? Yung pala, iba ang pinaggagamitan. Ginamit pala sa kampanya ni Digong o kung saan-saan pa ka-coffee. Diba? Generous yan ka-coffee. Generous sponsor si Kibuloy sa eleksyon eh. The PNP also showed pictures of Kibuloy's alleged luxurious bedroom which had its own jacuzzi. Oh, saan ka kukuha ng pambili ng luxurious bedroom na yan? May jacuzzi pa. Di ba dapat simpleng pamumuhay lang yan kung pinapamarisan niya yung nasa itaas? Di ba? Parang binastos niya na yung pinaniniwalaan natin. The PNP also claimed that Kibuloy tapped the so-called Angels of Death, a private armed group to sow fear. Correct, panakot yan sa mga natitiwalag. O sige, hindi rin kayo makakalusot dahil hahabulin kayo ng Angels of Death. Kaya ikaw, syempre, ordinaryong tao ka, mahina ka, natatakot ka ka-coffee, o sige, kukontrain mo pa ba yan? Iba kahabulin ka ng Angels of Death. Yulia Tortova Veronina, a Ukrainian who was among those sexually abused, faced off with Kibuloy during the hearing of the Senate Committee on Women. Pero iba-ibang lahi na ito ka-coffee ha, naglalakas ng loob pa rin. Kasi kung wala nang pakialam itong si Yulia, hindi yan lalabas dyan sa pagdinig na yan. Concerned din siya para sa mga kababayan natin dahil alam niya na maraming mga naabuso sa liderato ni Kibuloy. If you will try to deny, they will punish you. They have lots of really psychological instruments that they will use on you. It won't be enough to mention everything. They will punish and call us, scold us for a meeting and put us in shame, saying that we are ungrateful because Pastor give us everything and you just don't want to sacrifice your body like Jesus Christ sacrifice, sabi ni Voronina. Pero inuha, nakakagimbal ito ka-coffee. Inahalin tulad mo yung sakripisyo ng Panginoon. Kasi ang tingin talaga nila kay Kibuloy at ang sinasabi nila, Diyos ito, si Kibuloy ang Panginoon. Tapos sisisihin pa ang mga biktima na parang wala kayong utang na loob kay pastor ha. Ganun ba yun? Dahil tinulungan ka niya, let's say sige napag-aral ka niya. Sige ikaw babae halimbawa o anak mo isang babae. Let's say napag-aral niya yan, grade 1 hanggang high school. May karapatan na ba siyang abusuhin yun? Kung minor de edad yun, may karapatan na siya dahil siya ang nagpaaral? Definitely hindi. Like for example, he has the key of each room and just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Tama ba yan, ka-coffee? Hindi na pwedeng pasinungalingan yan dahil nung pagpasok ng Philippine National Police dyan sa loob ng compound na yan, nakita nila yung mismong kwarto. Yung kwarto ni Kibuloy, luxurious room niya na may jacuzzi, may mga adjacent rooms, may mga pintuan ka-coffee na pwede niyang pasukin. At yung kwarto na yan, dyan sa area na yan, puro babae ang nakatira dyan, maliban siya. Siya lang ang lalaki. O siguro, kung naiinip siya sa kwarto niya, may susi naman siya ng susunod na room, o room 1, room 2, room 3, room 4, o bubuksan niya at makikipagtalik ito sa babaeng natutulog doon. Base sa testimonya na ito, ka-coffee ha? Nagtutugma itong testimonya na to sa nakita ng Philippine National Police nang pinasok nila itong compound na to. You cannot run away. Sabi ng biktima, you cannot say, I don't want, because he will say, you did not overcome your flesh. And if you will not obey, you will go to hell. Things like that, sabi po ng victim. Ganyan niya takutin itong mga biktima na ito. Grabe, hingang malalim. Bugtong hingang malalim. Dapat siya nang ipagtatanggol ni Inday Sara Duterte. Pinanigan na kasi agad ni Inday ito eh. Malihis tayo ka-coffee. Hindi ko ito makakalimutan eh. Pinanigan na agad ni Inday yan. Vice Presidente nga siya eh. Dapat pinakinggan niya yung side ng biktima eh. Pero hindi eh. Hinusgahan niya na.
Si Kibuloy ang tama at mali itong mga biktima na yan dahil si Risa Ontiveros yung nagkakandak ng investigation. Hindi siya tiwala kay Risa Ontiveros eh. So ang tingin ni Inday agad, itong mga resource person na ito, itong mga biktima na ito na lumapit kay Senadora Risa Ontiveros, yung mga planted. Kaya naniniwala na agad itong si Inday Sara Duterte dito kay Kibuloy. Ano to? Pinoprotektahan niya si Kibuloy. Paano itong mga biktima na ito, mga totoong tao ito ka-coffee? Hindi ito mga AI. Hindi ito mga karakter sa pelikula, mga totoong tao ito, nakaranas ito. Pumunta dyan sa Senado, nagsumbong dahil sila po inaabuso at sila ay nabiktima ni Kibuloy at ng KOJC. Tapos hindi mo pakikinggan yung mga testimonya ng taong ito? Vice President Sara Duterte? Baka talaga for the longest time kinonsente nyo si Kibuloy dyan sa Davao. Another witness, Joar Martinet Olimba alias Jerome, said they were made to inflict self-harm such as banging their heads and punching their knuckles on the wall until they bleed, as well as sprinkling chopped chili on their eyes, mouth, and genitals. Grabing parusa ito ka-coffee. Nakaranas po ako ng karumal-dumal na sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ, doon po sa Novaliches sa Uyo, Quezon City. Ako po yung nakaranas ng karumal-dumal na torture po. Nautos po ni Pastor Kibuloy sa kasalanan po. Nanood lang po ako ng sine at saka nagka-girlfriend na tagalabas, sabi ng biktima. When it was Kibuloy's turn to speak, he denied all the allegations. Lahat yan, ka-coffee, hindi totoo yan. Lahat yan, pinasinungalingan ni Kibuloy. Mga gawa-gawa lang daw yan. At hinamon niya itong mga tao na ito na magsampa ng kaso sa korte. Ayan na nga. Kaya siya na-aresto. Ayan na, nagsampa na sa kaso, ng kaso sa korte at sunod-sunod na yan. He challenged them to sue him in court and invoke his right to remain silent on allegations already in court. The PNP believes there are more members who have to be rescued from the KOJC. The PNP said the government must proceed to a financial investigation on possible money laundering cases committed by Kibuloy and KOJC. Ayan na. Sunod-sunod na yan, ka-coffee. Maglalabasan na itong mga kaso na ito. Kasi yung money laundering, isang mabigat na usapin din yan, ka-coffee. At feeling ko, meron din talaga nangyayari dyan. Itong PNP, hindi naman magsasalita yan nang wala silang lead. Kung hindi nila nakikitaan ng potensyal, itong mga lead na nakikita nila, hindi nila sasabihin yan dyan sa pagdinig ng Senado. May money laundering talaga dyan. Makakapagbigay ka ba ng malaking halaga sa kampanya ng politiko? Sa kampanya ni Digong, magbibigay ka ba ng malaking halaga dyan? Ng milyong-milyong salapi dyan? Kung galing sa tama yung pera na yan, kung kinuha na yan sa mga miyembro? Syempre may mga kalokohan din dyan. Sinasabi naman ni Kibuloy na itong investigasyon na ito ng Senado, trial by publicity lamang po ito. Ito daw po ay unfair. Dapat sinabi niya to kay Bato nung iniimbestigahan si PBBM Yung Jonathan Morales issue, natatandaan ninyo. Trial by publicity din yun Ba't hindi niya sinabi kay Bato yan? Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Kibuloy, hindi na to Pastor ka-coffee, on Wednesday labeled the Senate hearing on his alleged abuses as unfair. Hindi daw po yan patas. Senator Risa Ontiveros, hindi daw patas yung investigasyon mo, itigil na yan. In a chance interview after the hearing, Kibuloy said yung mabibigat na aligasyon nila, walang mga katotohanan. Kailangan patotohanan nila sa korte where I can defend myself and malaman ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. It should be the court of law. Hindi committing fair ito, sabi ni Kibuloy. Kapag yan ibinoto nyo pa, ka-coffee, sa pagkasenador, tumatakbo siya sa pagkasenador. Kapag siya ibinoto nyo pa, kawawa itong mga biktima. Parang hindi na natin binigyan ng hustisya itong mga biktima na ito. Sa dinami-dami ng mga yan, anong gusto nyong palabasin dyan? Kung ikaw ay hindi pa rin naniniwala na may kasalanan dyan si Kibuloy, ano sa tingin ninyo? Bayaran ni Risa Ontiveros yan? Isa-isa niyang bayaran yan? O magsalita kayo against Kibuloy, etc., etc. Sa tingin nyo, gagawin ni Senator Risa Ontiveros yan? Hindi nila gagawin yan. At nauna pa yung mga testimonya. Nauna yung mga testimonya bago pa makita ng pulisya, ng Philippine National Police, yung nangyayari dyan sa loob ng compound. Kung paano dinescribe sa hearing yung itsura ng kwarto, yung mga pagkakatabi-tabi ng mga kwarto at kung anong makikita doon sa tuluyan ni Kibuloy, yun ang nakita nila. Yun ang na-confirm nila nung pinasok ng pulisya ng PNP, yung Kingdom of Jesus Christ. So, paano yan? Ano yan? Nagtutugma? Circumstantial lang ba yan? Nagkataon lang ba yan? I-insist niyo, nagkataon lang, hindi.
May kalokohan talaga dyan at may dapat managot dyan sa kalokohan na yan. Ito, muli nagbubukas lang itong investigasyon na yan ng Senado. In the coming weeks, ka-coffee, mas marami pang investigasyon ang magaganap dyan kasi may mga bago na silang anggulo eh. Hindi na lang itong pang-aabuso eh. Money laundering issue, malaki pa yan. At ang sinasabi ng PNP, may mga biktima pa na kinakailangan ng tulong na naiwan until now nandiyan sa kingdom. Kinakailangan nila ng tulong at kinakailangan silang maisalba dyan. Ayan, magsusunod-sunod na investigasyon dyan para mapag-usapan na po yan at ma-rescue ang mga dapat ma-rescue. Naghihintay ang ka-coffee na makahanap sila ng kakampi pagdating sa pagdating ng 2028 kasi aasa sila na mapapagaan yung kaso ni Kibuloy eh. Kaya nga sabi ni General Torre, yung gimmick lang nila na sumuko para magmumukha silang mabait sa imahe ng gobyerno at magagamit nila yan bilang sabihin, mabait naman yung kliyente ko, ipaikli nyo na yung sentensya. O bigyan nyo na ng pardon yan, palayain nyo na yan, ka-coffee. Susunod na presidente. Kaya good luck sa susunod na presidente na inyong iboboto. Ako, mamaya pag si Inday yan, palayain niya si Kibuloy. Di ba? Posibleng mangyari yan. Huwag naman po sana. O siya, sige, anong komento nyo, ka-coffee? Anong komento, opinion, reaction? Lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow. Nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe. Nandiyan po sa baba at hit nyo na lang po yung notification icon para kayo po ay updated sa ating mga bagong upload. Again, kagagaling lang po natin sa Japan. Gusto ko lang pong magpasalamat kay Ma'am Emma Cordero ng World Class Excellence Japan Awards. Diyan po sa Fukuoka, Japan. Ma'am Emma Cordero, maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Of course, ang ating mga naging bagong kaibigan din dyan sa Fukuoka, no? Kay Ma'am Joey Maida, thank you. Kay Ma'am Ruth, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga naging friends natin dyan sa Fukuoka, Japan. At happy birthday kay Derek Obet Serrano. Thank you. Ingat po kayo, ka-coffee. Marami din po mga BBM supporters na dyan po sa Fukuoka. Okay? Sige. Ingat din po kayo. Nasa Pilipinas dahil bumabagyo, ka-coffee. Malakas po yung ulan. Ingat po, particular yung mga nandiyan po sa Bicol region. Ingat po kayo at magla-landfall po ang bagyo ngayong gabi at o kaya mamayang umaga. Maraming salamat po. Paalam po sa inyo. Bye-bye.